Hello everyone! Welcome back to another video. Bago natin simulan ang video ito, shoutout muna. Kahit alam mo man to o hindi, tanggapin mo man to o hindi, bawat araw ay may pagsubok. Yan ang katotohanan. Kaya lang, may mga araw na ang pagsubok na yon ay napakadali lang. Kaya't hindi na natin yun natawag na isang pagsubok. Kahit pagsubok man yun, hindi ka na nagrereklamo. Kasi nga, napakadali lang. Ang buhay natin ay pabago-bago. Nagbabago ang problema. Nagbabago ang sitwasyon. Nagbabago ang hamon ng buhay. Sometimes very good. At times average. And other times, very harsh and difficult. Kahit ang mga taong nakapalibot sa atin ay magbabago rin. Napakaraming mahihirap na sitwasyon ang kinakaharap natin. At sa sobrang hirap, wala na tayong ibang maiisip, kundi ang sumuko na lang. Ang pagsuko na lang ang madaling gawin sa buhay. Minsan sumuko tayo kaagad. Sumuko tayo kaagad kung kailan malapit na sana tayong magtagumpay. Kahit nga hindi pa natin nasimulan ang ating mga gawain, sumuko na tayo. Other times, we give up just before making this huge breakthrough to success. The mind just feels that enough is enough, and it feels that how much more effort would be required to succeed, and it can really scare us. Kaya't gusto kong sabihin sa iyo ito, kahit anumang sitwasyon ang kinakaharap mo ngayon, huwag kang magpapadala sa iyong emosyon. May mga bagay talaga na hindi mo makukontrol, at kailangan mo iyong tanggapin, at humanap ka pa rin ng paraan para makawala ka sa sitwasyong ito. Wala namang punto kung sasabihin mo lang, bakit ako pa? Kasi wala namang sagot sa tanong na yan. May dalawang bagay ka lang na pagpipilian sa buhay. Lumakad ka pa o huminto na lang. But you are stronger than you think. Whatever you think, you will give strength to that emotion from within. Kung iniisip mo na hindi mo na kaya, hindi mo talaga kakayanin. Kasi sa isipan mo pa lang, sumuko ka na eh. Iniisip mo pa lang, talo ka na. Ano pa kaya sa toong buhay, di ba? The stress of the work or the stress process will become intolerable and full of stress. As a consequence, you may waste your time and energy dreading going to work or doing other things and spend your evenings complaining about your difficulty level. Sa kasamaang palad, lalong tumataas ang level ng stress mo dahil sa kakaisip na isa kang talunan. Anong maging resulta? Siyempre mawawalan ka na ng gana. Naiisip mo na lang na tumigil. Hindi dahil gusto mo, kundi dahil kinumbinsi mo ang iyong sarili na hindi ka magaling sumungkit ng pangarap mo. Now that you know the self-defeating process, you have to exactly do the opposite. Convince yourself that you have all the strength to do whatever you want. Actually, you are stronger than you think. Huwag kang sumuko kaagad dahil lang nabigo ka ng 2 beses o kahit ilang beses pa yan. Paano mo makakamit ang pangarap mo kung wala kang gagawin? We are all stronger than we think we are, and each one of us can achieve amazing goals. Would you still like to give up on your dreams? Kailangan mong magsikap. Walang positibong mangyayari sa buhay mo kung wala kang inaaksyonan. Kahit ano man yung pangarap mo, maging doktor man, engineer, architect, guro, kahit ano man yan, pwede mong makuha yun. But the extraordinary results will not automatically fall in your lap. You have to shake yourself first out of the comfort zone. Kapag lumabas ka na sa comfort zone mo, siguradong mayayanig ang buong buhay mo. Bakit? Dahil pinasok mo na ang totoong mundo. Mundo na puno ng pasakit, paghihirap, mga pagsubok. But the positive side ay ang mundo ng pagbabago. So do not even consider quitting just because you don't want to be uncomfortable. Simply throwing up your hands and giving up will prevent you from reaching your dreams. Remember this, the greatest achievements in life tend to happen outside of the comfort zone. Kung nag-aalinlangan ka sa sarili mong kakayahan, mananatili ka na lang din sa ganyang buhay. Sa buhay na nakakasawa. And it's a very bad habit. Ang pagsuko sa bawat hamon ng buhay ay nakakasira ng kinabukasan mo.
Makakabawas din ng kumpiyansa sa sarili. Mag-iiba rin ang pananaw mo sa iyong sarili. Mas madali mo lang maiisip na isa kang mahinang nilalang, na isa kang talunan. Mas lalo kang mahihirapan sa buhay. But the good news is that you can change it completely. Prove to yourself that you're strong enough to tolerate more than you think. Just because you feel challenged doesn't mean you should give up right away. You deserve to be happy. Believe that you deserve happiness and success. Deserving naman tayong lahat. Walang pinipili ang tagumpay. Nasa sa atin na kung paano natin inaaksyonan. Dapat na may positibo kang pananaw sa buhay. At dapat positibo ka rin na makamit mo ang iyong mga pangarap. Huwag mong paniwalaan kung sinabi man ng iba na hindi mo kaya yun o nag-iilusyon ka lang. Kasi ikaw lang naman ang may alam ng kakayahan mo. Call it the law of attraction or just the power of positive thinking. But happiness goes a long way. When you live your life to the fullest, you will reap the benefits. Kung positibo ang inilabas mo, positibo rin ang maa-attract mo. Kapag kasi positibo ka, mas madali mong makuha ang gusto mo. Kasi matiwasay ang kaisipan mo. Makakapag-isip ka ng maayos. Para sa katahimikan mo, okay? Normal lang ang mabigo. Normal lang ang matalo. Normal lang ang magkamali. Normal lang ang masaktan. Hindi naman tayo perpekto. Hindi ka magtatagumpay kung hindi ka natuto sa iyong pagkabigo, sa iyong pagkakamali. Lahat ng negatibo na nangyayari sa buhay mo, may hatid yan na aral. Aral na mababaon mo hanggang sa huli. So don't let anything stop you from persisting. Hindi tayo ginawa ng Diyos para manalo ka agad. Ginawa tayo para may matututunan tayo sa buhay. Kaya't normal lang na matalo paminsan-minsan. At hindi ito ang katapusan ng buhay mo. Ito'y parang feedback lamang ng iyong buhay. Feedback na nagsasabing may kailangan ka pang i-improve sa sarili mo. Change the method and change the direction. Marami na tayong nababasang kwento ng buhay ng mga sikat na tao. Dumadaan sila sa matinding pagkabigo, pagkatalo, kahirapan, kamalian, pero hindi pa rin sila sumuko, kaya naging sikat na sila ngayon. Matagumpay na sila. Because in reality, success is always preceded by years of struggle, persistence, and hard work. Instant success is a myth. Walang nagtatagumpay na natutulog lang o pa-chill-chill lang sa buhay. Hindi pwede yun sa tunay na buhay. Gusto mo pa namang yumaman, di ba? Paano mo maabot yun kung ayaw mong tanggapin ang pagkatalo mo sa laban ng buhay? Dapat ninanamnam mo ang iyong pagkatalo para maibaon mo ang mga leksyon na dulot nun. So ask yourself, does it make sense to give up? Sabi ni MJ, I've failed over and over and over again in my life. And that is why I succeed. Alin ba ang mas mahal? Ang pilak o diamante? Siyempre ang diamante. Ibig sabihin, ang tagumpay ay hindi basta-bastang makukuha katulad ng diamante. Dapat mo talagang paghirapan yan bago mo makuha. Success does not come easily to all people. Hindi ito nahuhulog na bunga na nakikita mo lang sa daan at pupulutin mo lang. Hindi ganun ang tagumpay. Kailangan mong umaksyon ng umaksyon hanggang sa magbunga ang lahat ng pinaghirapan mo. Naintindihan mo ba? The message is loud and clear that you have to kick your comfortable life and put forth the efforts to achieve a great career or harmonious relationship. Kung gusto mong manalo sa laban ng buhay, dapat positibo ang paniniwala mo sa iyong kakayahan, sa iyong abilidad. Dapat may kontrol ka sa iyong sarili. Dapat may matindi kang aksyon. May malalim na pinaghuhugutan. Kailangan mong magsakripisyo. Be willing to put in a lot of effort over a long period of time.